At umiiyak na si Ate Laika. Ha? Mas kilala na po niya ako ngayon kaysa dati. Mas kilala ka na niya ngayon? Yes po. Hindi na po siya kagaya dati na ayaw niya po sa akin pag lumalapit ako, pag umuwi po ako dito dati. Galit na galit siya sa akin. Parang ang sama-sama ko dati sa kanya. Tapos nung kanina po pagkayakap ko sa kanya, yung makap na lang po siya sa akin. Hindi niya na ako tinatabot. Dati po, siya po kasi yung nag-alagin niya po. Thank you so much. Gaano ka kasaya na niyakap ka na ng kapatid mo? Saya, sobrang saya po. Hindi na po parang may paliwanag ngayon. Pwede ba yakapin mo siya ulit? Manong Enteng. Manong Enteng, Manong Sabel. Lagi mo siyang kakausapin. Napaka-importante, napakahalaga yung yakap ng pamilya. Umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit uning. Miss mo ba yung kapatid mo? Yes, ma'am. Kumusta ka naman ngayon? Anong pakiramdam na nandyan na yung kapatid mo? Masaya po na parang ano pa din po. Ganyan lang yan. Kasi kagagaling lang niya sa paggamutan at hindi pa nag-neutralize yung mga gamot. Pero unti-unti magiging okay yan. Maniwala ka. Kamusta ka na? Kamusta na ikaw? Okay ka na. Ha? Hawa kami yung kamay mo. Kamusta ka na, Ngay? Ha? Kamusta ka na? Dito ako naiiyak talaga mga kababayan pagdating sa magkakapatid. Hindi ko alam. Basta pag kapatid ang pinag-uusapan, mabilis akong maiyak. Dahil ganun ko kamahal yung mga kapatid ko. Nakita ko yun sila. Siya po si Laika, nakakabatang kapatid ni Charmaine. Si Laika po ang nag-message sa Team Daddy Frankie para natuntun namin. Ngayon ko rin lang nakita ito si Ate Laika mga kababayan. Pasensya na kayo mga kababayan, talagang mababaw ang luha ko pag magkakapatid na yun nag-uusap. Ganun ko kamahal lahat ng mga kapatid ko. Kaya mabilis akong umiyak pagka ganito, no? Laika, huwag mo sanang pababayaan yung kapatid mo dahil nandito ka na, no? Kailangan maligo siya araw-araw, no? Sa umpisa lang yan, pero pagka nag-continuous natin yung gamot niya kahit 2 buwan, unti-unti magiging normal ang lahat, manunumbalik ang lahat. Ako yun na nagiging emotional yung mga kababayan. Maaring ano lang si Laika, no? So Laika, anong pagbabago ngayon ni Ate Charmaine? Mas malinis, tas mas makalmado na po siya. Kalmado na. Okay. Hindi na po kagaya dati na pagkakausapin mo, layo ng layo, tapos umaalis lagi. Opo. Tsaka pag naggaganyan siya, hawakan nyo lang yung kamay para mag-iba na yung ano. Hawakan mo lang. Para hindi siya mawawala yung malnourism niya. Iparamdam natin sa kanya yung pagmamahal ng pamilya. No? Sabihin man natin iba yung mga sinasabi, pag lagi natin kinakausap, unti-unti niya marirealize, maalala yung pamilya niya. Kamay ko na po. Hindi. Sakit sa dibdib. Wala kami yung kamay para hindi magagaganyan. Dito dali. Dito ka lang. Minom ka na palagi ng gamot mo, Juan. Ha? Very good. Pwede ba palitan mo siya ng damit? Kasi damit pa niya yan kahapon. Dalhin mo siya, try mo siyang palitan ng damit, tapos ibalik mo dito. Sige. Ayan. Habang kinakausap natin to mga kababayan, papalitan ni Ate Laika ng damit ng kanyang kapatid. Kit mo? No? Ha? Paliti ka damit? Ako yung naiiyak sa inyo eh. No? Ako yung naiiyak talaga. Grabe.
Bakit nga ba, no? Ba't ganon? Nas naiiyak si Daddy Frankie. Nagkita yung magkapatid. Kaya kayo, magkakapatid, magmahalan, no? Pinagtatanggol mo ba yung kapatid mo? Eh? Oy, very good. Ikaw, iniingatan mo rin yung kuya mo. Ikaw ate, di ba? Oh, Apir. Ba't di ka pumasok? Ha? Wala kasi kung gagawin na po. Ah, wala na. O, kasi graduation na. Si ate, nag-clearance. Si ate, pero si ate pumasok pa. Clearance po. Ha? Nag-clearance po. Ay, nagki-clearance. Kayo wala pang clearance. Grade 2 pa lang po. Ay, grade 2 pa lang. Oo nga pala. Silok. Anong grade na silok? Opo. Ha? Grade 2 po. Ay, grade 2. Parehas kayong grade 2. Opo. Pero mag-classmate kayo, hindi naman. Mag-classmate. Ay, magka-classmate. Very good. Parang kami ng kapatid ko. Mag-classmate kami, pero head ako na 1 taon. Malikot, miserable din ang buhay ko nung bata pa ako. Kaya ako ganito matatag. Ganito ako kasikap. Miserable po. Kumbaga, malikot. Mahabang kwento rin yung buhay ko. Kung alam nyo lang mga kababayan. Kaya ganito kalapit ang puso ko. Kaya ganito mabilis ako umiyak. Dahil relate ako sa mga ganitong pangyayari. Dahil marami akong dinanas mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Pag kapatid na talaga ang kaharapin nag-uusapan, mapapaiyak ako. Diba? Kaya alam ko kayo, hindi kayo pababayaan ni God. Paglaki nyo, may magandang future kayo. Dahil maganda yung pangaral sa inyo ng lolo nyo. No? Kami magkakapatid, magmula 7 years old ako hanggang 24 years old sa lolo't lola ako lumaki. Diba? Magmula 7 years old hanggang nag-24, laking lolo't lola ako. Punong-puno naman ng pagmamahal, pinamalas ng aking lolo't lola, pero sa trabaho sobra. O, dito. Dikit ko patatik. At umiiyak na si Ate Laika. Ha? Mas kilala na ko niya ako ngayon kaysa dati. Mas kilala ka na niya ngayon. Yes po. Hindi na po siya kagaya dati na ayaw niya po sa akin pag lumalapit ako, pag umuwi po ako dito dati. Galit na galit siya sa akin. Parang ang sama-sama ko dati sa kanya. Tapos nung kanina po pagkayakap ko sa kanya, yung makap na lang po siya sa akin. Hindi niya na ako tinatabot. Dati po, siya po kasi yung nag-alaga sa akin dati. Kami po magpipinsan na mas maliit sa kanya. Siya po yung nag-alaga sa amin simula bata pa po kami. Kaya ang laki-laki po ng utang na loob ko sa kapatid ko na to. Kaya lahat na po ata ng TV na nakikita kong tumutulong para magpagamot po ng kagaya niya dati na message ko na. Tapos, nung nasa Manila po ako, trinay ko lang po kasi napapanood po namin kayo doon. Tapos nung trinay po namin mag-message, hindi na po ako nag-expect na mapapansin niyo po yung message ko noon. Pero nung ilang araw lang may nag-message sa akin na pinsan ko po dito. Sabi niya sa akin, nagpunta daw po yung team niyo. Sabi ko, natuwa na po kami doon. Tapos halos magtalon kami nila ate noon nung nalaman namin yun. Tapos nung nakita na po namin yung video, sabi ko, sana nga mapagamot na siya. Tapos, salamat po. Thank you po talaga. Salamat sa Panginoon. Yes po. Thank you so much po sa team niyo po. Thank you so much. Gaano ka kasaya na niyakap ka na ng kapatid mo? Ang saya, sobrang saya po. Hindi na po parang may paliwanag ngayon. Pwede ba yakapin mo siya ulit? Manong Enteng. Manong Enteng, Manong Sabel. Lagi mo siyang kakausapin. Napaka-importante, napakahalaga yung yakap ng pamilya. Ha? Manong Enteng. Ikaw pa yan.
Ikaw pa. Gaya na aking sinabi mga kababayan, si Ate Laika po yung nag-message sa Team Daddy Frankie para matuntun namin tong kanyang kapatid. Nakakaiyak dahil sabi ni Ate Laika noon, hindi siya kilala. Laging galit si Charmaine kay Ate Laika, pero ngayon pinabihisan ko po, niyakap na siya. Naalala ka na niya, na-notify ka na niya. Yung pangalan niya, yung pangalan ko po, hindi pa kasi Johnny Lynn po yung tawag niya sa akin. Laika po ako. Ang Johnny Lynn po kasi yung isang pamangkin ko. Oo. Pero at least yung mga nababanggit niyang pangalan, pamilya niyo pa rin, no? Opo. Laban lang, ha? Gaya ng aking sinabi, hanggat kaya ng Daddy Frankie team, hanggat pinagkakalooban ako ni God ng kalakasan, nandito po ako. Lalong-lalo na para kay tatay. Nung tayo, umiiyak din si tatay. Naalala ko pa rin yung dati niyang kalagayan. Naalala mo pa rin. Sana hindi na babalik. Hindi na yan, tay. Tuloy-tuloy lang natin pag-inom ng gamot. Ano po? Ayoko na umiyak. Pare-parehas po kami nahihirapan dito sa bahay. Po? Pare-pareho kami naman nahihirapan dito sa bahay. Pero ngayon, tay, hindi na siya mahirap alagaan, ha? Sana nga Kumusta naman ang buhay ni Ate Laika? Alam mo, nababalitaan ko yung kwento ng buhay mo, kinikwento ng tatay mo. Pero kahapon nung sinundo namin yung tatay mo, natuwa ako na nakita kita nandito. Pasensya ka na, hindi na kita nakausap kahapon kasi nagmamadali talaga kami. Dangdang, di sure. Sige. Ay, Dangdang pangalan mo. O, di ba? Naalala na niya yung palayaw niyo. Ganda ni Ate Laika, siguro pag tumaba si Ate Charmaine, ganyan din, no? Kasi magkamukha kayo, magkakapatid eh. Sa amin pong magkakapatid, mas may itsura siya sa amin eh. Ah, siya ang pinakamaganda. Nung may laman-laman po siya. Oo, Mas tingkad po yung ganda niya sa amin. mas matingkad. Kaya nga, pakakainin natin siya. Bab, alam nyo, hindi na kami nakadaan sa bahay kasi kahapon, natapos kami sa ospital, gabi na. Pagod na po kami lahat, kaya natulog na lang kami sa hotel. Pero babalik ako dito para magdala ng bigas, magdala ng mga grocery para may pangsimula pagkain, no? Kasi mga kababayan, sa totoo lang po, si Ate Laika, ang asawa daw niya nasa Maynila din or hindi ko alam, nagtatrabaho tapos may anak din siya na may sakit. Kaya sobrang hirap ng buhay. So, masaya ako na nandito ka sa bahay ng tatay mo at makatulong ka man lang sa mga kapatid mo, no? Kumusta naman ang buhay mo, buhay nyo? Okay naman po. Pero ang ano po namin ngayon, yung sa baby ko po, kasi nga po, may 3 butas po siya sa heart nung pinanganak ko po siya. Pero nung first na check up po namin, yun yung nakita. Then second na check up po namin, yung isa hindi na po siya nakita. Pero yung isa din lumiit. Pero yung isa hindi po masyadong naintindihan yung explanation ni doktora doon. Tapos, ang ano po namin kasi kada check-up po, 3.5 to 4.5. Tapos, yung gamot niya po umaabot ng 1.5. Anong trabaho na asawa mo? Construction po. Minsan, sa La Union po siya na didestino. Minsan, dyan sa Dagupan. Tapos, ngayon po sa Pampanga po sila. 1 week po sila sa Pampanga kasi nga po, may rush po na ginagawa. Gaano siya kadalas na uwi dito? Halos sa isang buwan po. May isang beses or sa 2 buwan, isang beses po. Sabi mo kanina, nasa Maynila ka before. Nagtatrabaho ka ba doon? Buntis po ako sa baby ko noon. Nagpunta po ako kay ate ko kasi nga po, kailangan ko din po mag-extra para dun sa panganganak ko po. Okay. So, ilang taon ka na, Laika? 21 po. Bata ka pa. Anong trabaho mo sa Maynila before? Sa ate ko lang po. Sa ate mo? Kasi nagtatrabaho po ng JNT yung kapatid ko noon. Walang mag-aalaga sa mga kapatid, sa mga pamangkin ko. Kaya doon po muna ako umextra kay ate. Natouch ako ng sobra kay Ate Laika, mga kababayan, nung nakita kong
umiyak siya nung niyakap niya yung kapatid niya at nagyakapan sila. Natouch akong sobra kaya napaiyak din ako. Pasensya na po kayo. Gaya ng sinabi ko mga kababayan, masyado akong emotionally pag magkakapatid na yung pinag-uusapan. Para sa akin po kasi, karugtong ng bituka natin, ating mga kapatid. No? At pagdating sa dulo, mayroon mang mga bagay tayong hindi pagkakaunawaan sa ating mga kapatid. Pag nagkaroon tayo ng problema, pagtanda natin, pagdating sa dulo, kapatid pa rin ang tutulong, gagabay sa atin. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kaya sana lahat ng magkakapatid, sa lahat ng mga kapanood nito, magmahalan po tayo. Tulungan po tayo magkapatid. Magkaisa tayo, lalo na po mga kababayan, na ganito nangyayari. Pahirap ng pahirap ang buhay. Palapit na ng palapit yung sinasabi ng ating Panginoon. No? Mabuhay po tayong lahat. Siyempre tayo, bago ako umalis, magbibigay ako ng allowance nyo po dito, no? Masusugat yung kamay. Tay, para may pambili ng pagkain kasi hindi pa makakabalik agad, mag-iiwan ako sa iyo tay ng 5,000, no? 2, 4, 5,000 tay. No? Tapos si Ate Laika din. Ate Laika, sabi mo sa akin may problema ang baby mo. Dahil masaya ako, nakilala kita ngayon, nagkita tayo ngayon. Ang laking pasasalamat isa ka sa naging tulay, daan para makilala namin si Charmaine. Ngayon lang kita nakita at yun nga, ikaw ang nag-text sa Team Daddy Frankie, bigyan din kita 5,000 para sa baby mo. Thank you po. Sana makatulong. Thank you so much po kasi nitong April 19 po ulit, may check-up po siya ulit. Laking tulong po nito. Isang buong check-up na po nito ngayon. Thank you so much po, Daddy Frankie. Masaya ka ba na nakilala mo ang Team Daddy Frankie, nakilala ng pamilya mo? Kada pumupunta po kayo dito, wala po ako, papanood ko lang po sa mga video. Kaya sobrang na nakilala ko din po kayo. Thank you so much po. So anong mensahe masasabi mo sa Team Daddy Frankie? Maraming salamat po, lalo na po sa inyo, Daddy Frankie. Tapos po, madami pa po kayong matulungan na iba, katulad namin. Lagi po kami susuporta sa inyo. Salamat. Salamat tayo kay God. Thank you po, Panginoon, kasi narinig niyo po lahat ng panalangin namin. Kahit na pasaway po ako. Pasaway kami palagi na hindi namin pinapakinggan lahat ng hindi po kami mabuti. Ganon. Pinapakinggan niyo pa din po yung mga dasal namin. Ganon si God. Paulit-ulit tayo magkamali, magkasala. Tumawag ka lang sa Kanya, tatanggapin ka pa rin niya. Pakikinggan pa rin tayo ni God. Di ba? Yes po. Ganon tayo kamahal ni God bilang mga anak niya. Yes po. Ganon din ang ating mga magulang. Mahal na mahal niya tayong lahat. Ba't mo naman nasabing minsan pasaway ka? Pasaway po ako. Pasaway po kasi akong anak. Ilan na ba anak mo? Isa po. Isa pa, yung first baby nyo. Yes po. Tama siguro yung sinabi ko, mga kababayan? Naalala nyo ba or sino na po ang nakarinig? Bilang anak, hindi mo pa maiintindihan lahat or hindi mo pa nararamdaman kung gaano kahalaga ang ating magulang hanggat hindi tayo nagkakaroon ng sariling anak. Yes po. Anong naramdaman mo ngayon nung mayroon ka ng anak? Masaya na, natatakot na, kinakabahan po. Kasi iniisip ko po, magiging mabuti po ba akong magulang or magagaya din po ba sa akin yung baby ko, ganun po. Kasi dati po, umalis po ako dito sa bahay noon. 14 years old po ako, nagtrabaho po ako sa Maynila. Kasi na-try po namin dati na kumain ng isang araw lang. Tas ang kinakain namin, lugaw. Tapos pumunta po ako ng Manila para makapagpadala sa kanila. Yun po yung ginawa ko noon. Tas hindi po ako nagpaalam kay Papa noon. Kaya sabi ko po, pasaway akong anak.
ko eh. Pero ngayon, nag-isa ka ng nanay, naramdaman mo siguro kung bakit ganun ang mga magulang. Yes po. Ganun sila mangaral sa atin. Kasi ganyan din ako eh. Nung bata pa ako, maliit pa ako, galit ako sa tatay ko. Pero nung nagkaroon na ako ng anak, doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung ating mga magulang. Kaya ngayon, alam na natin yung tama't mali, may anak na tayo. Gawin natin ang lahat kahit mahirap tayo, ne? Yes po. Magsama-sama kayo lagi. At higit sa lahat, huwag natin pababayaan si Dangdang. Yes po. Dangdang, narinig mo yung usapan namin? Aha. Naalala mo si ate, kapatid mo? Aha. Ay, very good. Lagi ka lang magdarasal kay God, ha? Aha. Babalik ako dito. Aha. At syempre, after 1 month, babalik tayo ulit sa Maynila sa check-up mo. Okay? Very good. Yung anak mo, anong gatas ng anak mo? Breast milk po. Breastfeed? Yes po, natatakot pa kasi ako ngayon kasi po mas kailangan niya po ng breast milk. O, okay yun. Kailangan breastfeed. Sino hinahanap niya? Si mama. Ano na si mama? Kahit tingnan mo. Ano na si mama? Wala na si mama. Diyos ko. Si mama, sana yung sobrang pinakamasaya kung nakita niyang ganyan. Magaling na. Ay, nahanap niya yung mama niya, nanay niyo. Yes po. Oo, naalala na niya. Tay? Dati, ayaw na ayaw niya kay mama. Dito ka tayo, lipat ka. Diyos, Dati ayaw na ayaw niya kay mama niyo. lagi silang nag-aaway dati. Pero ngayon, bakit hinahanap na niya? Patunay na naalala na niya unti-unti ang lahat, no? Sakit sa dibdib. Pero kaya natin yan. Ha? Tay, okay ka lang? Pakalakas ka, tay, ha? Ingatan mo rin yung katawan mo, sarili mo. Ikaw yung lakas nilang lahat. Sabihin natin sa tingin ninyo, mahina na ang tatay. Hindi sa katawan yan, tay. Yung presensya ng tatay, doon lumalakas yung mga anak. Diba? Tignan mo yung baby, iyak ng iyak, pero pag niyakap ng nanay, biglang tatahimik. Ganon ang power ng magulang. Yes? Pahawak mo sa iba yung bata. Tagal tumigil pag umiyak. Pero yung nanay, Tawag ka. ayan o, tinatawag niya yung anak niya. Halika, halika. Halika. Tinatawag ka ng... O, yakapin mo si mama, tinatawag ka niya. Unti-unti yan. Ay, sorry. Unti-unti yan. Maalala na niya, ha? Basta ate, please lang. Kami hindi na masyado magtatagal. Yung gamot niya, alam na ni tatay kung paano gawin. Ituturo rin namin sa'yo. Yes. Bago siya, pagkatapos niyang kumain, painumin talaga. At babantayan ninyo kailangan na lunok. And then yung tubig niya, kailangan isang baso para siguradong lunok, ha? Okay. Hindi pwede siya ang masunod, tayo ang masusunod. Okay. Kasi tayo ang may nasa tamang pag-iisip. Sila, paiba-iba pa. Okay? Ako. Sige. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Masyado ng masakit sa dibdib. Baka atakihin na ako sa puso sa kakaiyak, kaya pansamantala ako'y magpapaalam sa inyo. Bless nawa ng Panginoon ng pamilyang ito. Samahan niyo ako mga kababayan. Ipag-pray natin na malagpasan nilang lahat ang pagsubok na ito. Maraming salamat po and God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po mga kababayan. Anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Love you all po and God bless po. Salamat po. sa lahat. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo tutuloy.